Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo'y mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya, sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon di nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkos ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon po ang pandaigdigang araw ng mga may sakit. Ika-6 na linggo, sa susunod na linggo ay unang linggo na ng Kwaresma. Napakabilis po ng panahon at matapos po na ipanganak, ngayon naman ay papasok tayo sa mga pagpapakasakit, paghihirap ni Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, gusto ko gumaling ka. Para sa lahat na po ng mga may sakit, may mga karamdaman, mga nasa online, mga hindi na makapagsimba dahil sa sakit, ngayong araw na ito, ipinaparating sa atin na gusto ni Jesus na gumaling ka. Ang tanong, gusto mo ba? Amen kayo ng amen. Wala naman kayong sakit, no? Pero mayroon tayong mga kakilalang may sakit at gusto natin sa pamamagitan ng ating pong pamimintuho din sa tulong na mahal na Birhen ng Lourdes, nawa ay matulungan niya tayong idulog ang lahat ng mga may sakit kay Jesus upang ito ay kanyang pagalingin. Dahil hindi po biro, hindi po madali ang magkaroon ng sakit. Unang-una, nakaka-drain nito ng energy, nakaka-drain ng bulsa. Kasi nga dito sa ating bansa, hindi maayos ang ating healthcare system. Kapag nagkasakit ka, hihintayin ka na lang mamatay. Kasi nga pag dinala ka sa ospital, lalo kang aatakihin. Pagpasok mo pa lang, may metro na. Kada pasok ng nurse, kada pasok ng doktor, bayad. At isosolder yan ng may sakit o ng pamilya. Dahil minsan, di kaya ng PhilHealth, di kaya ng mga health insurances. Talagang, kung matututo lang sana ang ating gobyerno na huwag ibulsa ng ibulsa, huwag maging korap, magiging maayos, ang lahat ng ating po mga basic na pangangailangan kaysa yung mga charter chains na pinagkakagastusan. Kanina, bago po yung interview sa radyo, usap ay si Congressman Lagman na sinusulong na naman ang divorce. Gusto na naman ang divorce. Sana daw ito ang maging Valentine's Day gift, divorce. Hindi ko alam kung saan talaga tayo
Bagay, tayo naman yung pumipili sa kanila. Di tayo din talaga magdudusa. Bakit walang maayos na healthcare system? Kasi yung mga nilalagay natin, walang malasakit. Sabihin nyo nga po, malasakit. Ang isang gamot sa sakit ay malasakit. At hindi dapat yan mawala sa atin. Kapag nawala yan, ay wala talaga mangyayari. May isang tao po na lumapit kay Jesus. Isang taong may ketong. At ayon sa panuntunan, ang isang ketongin dapat inilalayo, inilalabas. Wala pang mga quarantine facilities noon, kaya sila ay itinataboy, pinalalayo sa mga tao. Sabi po sa unang pagbasa sa aklat ng Levitico, kapag ang isang tao nagkaroon ng sakit sa balat, katulad ng ketong, dapat niyang ipahayag ito sa tao. Kaya nga sabi, kailangan siyang sumisigaw ng marumi, marumi, marumi. Para yung mga tao, kung sakaling lalapit siya, kasi nga, pag may sakit ka ng ketong, mawalan ka ng trabaho. Walang tatanggap sa iyo, walang tutulong sa iyo. So, habang hinihintay mo yung malalagutan ka na lang ng hininga, magugutom ka pa rin. So, anong gagawin? Mamamalimos ka. Magmamakaawa ka sa mga tao na bigyan ka ng pagkain. Ang problema, habang lumalapit ka, lumalayo naman sila. Ganon kahirap ang taong may sakit. Kailangan mo pa rin kumilos. Pero ang sinasabi, kung meron kang may sakit, kailangan mo pa rin tugunan. Kailangan mo pa rin gawin ang responsibilidad mo. Hindi lang ba, ay may sakit ako, dapat ako lang. Ako ang pansinin nyo, ako ang pagtuunan nyo ng pansin. Ang sinasabi dito, responsibilidad mong ipaalam sa tao kung may sakit ka. Kung nakakahawa yan, sabi nga, balutin mo ang iyong bibig, balutin mo ang iyong buong katawan para hindi ma-expose yung mga sugat, hindi kumalat ang virus. Para hindi nakakahawa. Para naiiwasan yung paglaganap. Kasi nga, wala pa ngang gamot nung panahong iyon. Kaya labis na nakakaawa. Kaya itong ketongin sa Ebanghelyo, may mga nilabag itong protocols. Siguro naman, familiar kayo sa mga salitang protocols. Kapag nadikit ka sa isang taong may sakit, persons of ano nang tawag sa atin? POI, POM, kung ano-ano mga PO na nabansagan tayo. Nadikit ka lang sa taong may COVID, no. Suspect ka na. Umubo ka lang, suspect ka. Pero dito, dahil sa malasakit ni Jesus, kaya dali-dali niyang tinugunan ang pakiusap, pagmamakaawa, nung taong may ketong. Kung ibig po ninyo, mapapagaling ninyo ako. Kaya agad-agad din tinugunan ni Jesus yung kanyang sinabi at ang sagot niya, gusto ko gumaling ka. Kasi pwedeng mag-cause ng skandalo, no, ng kaguluhan doon sa paligid. Kasi bakit nandyan yung ketong? Nandyan yung may sakit na ketong. Na kalapit pa ni Jesus. So, marumi na rin si Jesus. Hinawakan pa nga ni Jesus eh. Pero lahat ng to ay dahil sa kanyang pagmamalasakit doon sa taong yun. Nga lang, itong taong ito nakalimot, hindi na nagmalasakit para sa iba. Minsan, no? Pag may sakit tayo, nakakaawa talaga tayo, no? Pag may sakit tayo, yung pakiusap natin, yung ang bait-bait natin, no? Dasal tayo ng dasal, lahat na lang ginagawa natin, lumuhod, magpatira pa, pumunta sa iba't ibang lugar, mapagaling lang. Pero nung gumaling, ayan, matigas na naman ang ulo.
Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag matigas ang ulo. Kaya ka nagkasakit kasi sa katigasan ng ulo mo. At kaya ka rin nagkasakit, dahil hindi ka nagmalasakit unang-una sa sarili mo at hindi mo inisip yung mga tao sa paligid mo. Wala na nandiyan na yan. Sira na yung baga mo, sira na yung atay mo, may sakit ka na habang buhay. Kaya yung mga tao naman sa paligid mo, pwede yung pamilya mo, medyo draining talaga, no? May makakaranas ng pagkapiko, nakakaranas ng pagkainis kasi may sarili kang buhay pero kailangan mong magmalasakit sa taong may sakit. Meron kang gustong bilhin pero kailangan mong magbigay ng pambili ng gamot. Dahil pag hindi mo naman ginawa, sinong magmamalasakit yan? Ganyan ang sitwasyon natin. Pero nawa, kung sakali may ganyang mga karamdaman o mga nararamdaman, no? Kasi hindi lang yung may sakit ang apektado. Kahit yung mga malalakas, nagkakasakit na rin kasi nga yung stress. Pero sana makatulong. No? Sabi nga ni San Pablo, lahat ng ginagawa natin, sana gawin natin alang-alang kay Kristo. Yun yung pwede mong pagugutan. Di ba? Kasi wala nang ibang gamot na makakatulong. Pwedeng yung mga pills, yung mga paracetamol, medical, yung mga ganyang mga medication, pwede makatulong. Pero yung sakit sa kalooban, hirap gamutin yan. Pero sabi ni San Pablo, wag lang sana, no? Kasi pag namayani talaga yung isipin mo yung paano ko, paano yung sarili ko. Pero ang sabi ni San Pablo, katulad ni Kristo, sinisikap niya, hindi lang ang sarili niyang kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami. Kaya sana po, no, sa ating mga malalakas pa, taas nga ang kamay ng mga malalakas pa, itigil nyo na yung pills. Itigil nyo na yung pag-inom ng labis. Itigil nyo na yung pag-iisip ng kung ano-ano. Mga toxic na pinapasok natin sa magkakasakit ka niyan. Yung mga may bisyo dyan, utang na loob. No? Sana may ipon kayong pambili ng gamot. Kasi, di ba, minsan nasasabi natin, napakasarap kayo, tapos ngayon, pipirwisyohin nyo naman kami. Di ba, may mga ganun tayong linyahan, no? Kasi pinagbabawalan mo, ayaw. Tapos nung magkasakit na, ayan na. Isang araw, magugulat ka. Gugulatin ka ng stroke. Bibigay, katawang lupa natin, bibigay yan, no? Kaya, sana sa pagpasok, no, ng Kwaresma, masimulan din natin talaga, no? Yung pangangalaga sa ating katawan. Kailangan mong magpalakas kasi mayroong mga tao sa paligid mo na umaasa sa iyo. Hindi naman nila gustong magkasakit, pero sadyang dinapuan sila ng sakit. May dahilan din ng Diyos, no? Kung bakit nangyari. Kung bakit pinahintulot, although hindi galing sa Diyos ang sakit, tandaan niyo yan. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Kasi walang nilikha ang Diyos na masama. Kaya lang, yung mga desisyon nga natin sa buhay na nakakaapekto din sa iba, kaya nagkakaroon tayo ng sakit. Hindi laging himala ang aasahan natin. Ang kailangan din natin, maging mabuti at tama ang ating mga desisyon. Kaya isihan nyo lang ang buhay. No? Huwag kumain ng sobra. Kahapon, no, naiisip ko, bakit kaya gano'n? No? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo. Sabi ko, bakit gano'n? Marami sa mga mahihirap, matataba.
Naisip niyo ba? Marami sa mahihirap matataba. Namumblema yan sa pagkain. Bakit ang mga mayayaman, walang problema sa pagkain, mga payat? Na ano niyo ba? Nakikita niyo. Di ba, no? Walang pagkain pero tumataba. Yung ang daming pagkain pero hindi kumakain. Wala lang, naisip ko lang. pero source ng sakit kasi natin, di ba? Sa kinakain at mga bagay na hindi natin kinakain. Kasi mga kabataan, ayaw ng gulay. Puro nuggets. I love chicken nuggets. Puro process. No? Ito yung mga, mga resulta ng ating mga desisyon sa buhay. Pero napakabait pa rin ng Diyos at talagang nagmamalasakit sa tao. Kaya yung kahilingan na gumaling, huwag kang mag-alala, ipagkakaloob ng Diyos at iibigin ng Diyos na gumaling ka. Amen?